Hindi ko alam. Diyan sa Quariliano rin ako. Never heard ka. Yung mga, itong vlog ko ngayon ay para sa mga taga Arellano University, College of Law. Number 1, si Mike Mella, Attorney Mike Mella. Sa batch niya, valedictorian ito. Tapos, ngayon naman, para nito kay Attorney Danilo Pilayo, pinakamagaling na abogado na nanggaling sa Arellano. Naku, baka magalit sa akin si Attorney Mike Mella. Huwag ka magalit, Attorney Mike. Magkaibigan naman tayo. Sa inuman na lang natin kukunin ito. Para din ito sa mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila sa panahon na nagtuturo noon sa College of Law si Attorney Alan F. Pagia. Si Attorney Alan F. Pagia po ay namatay na. At namatay siya sa pagkakaalam ko sa sakit sa diabetes ata nanggaling. So, well, ang nagmana ata ko dun sa professor ko si Attorney Alan F. Pagia. Kasi ang teacher ko na yon, teacher ko siya sa tawag dito sa constitutional law. Teacher ko sa Consti Law 2. Ngayon, alam mo, pre, ito yung professor na pag mag-top ka sa klase, libre ang tawag nito, yung libre yung buffet sa Manila Hotel. Sarap kapag kain. Kaya pinakain ako dito sa Manila Hotel buffet. So, siya po ay produkto ng Ateneo de Manila. Ngayon may tumatawag sa akin. Pakisagot mo muna to si Jaime. Jaime, nag-live ako. Okay. So, ngayon, si Attorney Alan F. Pagia po ay one of the best professors na kilala ko. No? Kasi siya matulis ang kanyang utak at matalim ang kanyang mga analysis. But anyway, mas sikat siya sa tinagurian na tape na Hello Garci tape. Bakit Hello Garci tape? Siya po ang naglabas ng Hello Garci tape nung naging client niya yung tao na ang pagkakaalam ko, yung tao na nag-record ng Garci tape ang nagbigay ata sa kanya ng tape kaya nilabas niya. Naka-upload hanggang ngayon, kahit patay na siya, andun pa rin sa YouTube. Ipe-play ko ngayon yung tape ng Hello Garci tape ayon sa pagpalabas ni Attorney Alan F. Pagia. So, ang isa pa, siya po ay bago yan ang kaso ng ang kaso ng Hello Garci ay naging sikat din ito si Alan F. Pagia sapagkat siya po ay na-suspende bilang abogado. For ang matindi pa yung suspension niya, indefinite suspension. Ano ang dahilan sa pagka-indefinite suspension niya? Siya po ay nagsimula ito sa kaso niya na hawak sa Iligan City. Nanalo siya dyan, pero hindi kompletong panalo. Kaya nag-file siya ng kanyang kasong inaapilan niya hanggang Supreme Court, hindi niya nakuha ang dapat na panalo na gusto niyang panalo. Well, hindi ko naman alam kung anong facts of the case. Pero I do respect him. He is a very intelligent lawyer. And he is one who is napakatulis talaga mag-analisa sa lahat ng mga issue sa legal. At nang matalo na siya, wala na siyang recourse. Hindi naman siya, wala nang pinakamataas na naapila sa Pilipinas yan, Supreme Court. So anong ginawa niya? Ang ginawa niya, sumulat po siya, nagpapublish siya sa Malaya niya newspaper. Ang title na sinulat niya, 1 page. Ginastusan niya. Appeal to God. Nilagay niya yung kaso niya, appeal to God. Kumbaga sinumbong niya ang Supreme Court sa God. At doon niya nilatag isa-isa. Pero hindi pa siya nakasuhan doon. Kumbaga, medyo kibit balikat lang yung mga justices panahong araw na yun.
Ang alam ko, yung justice sa kasalukuyan ay wala, hindi pa justice sa kadong araw na yun. Ang isa lang na justice na doon na naalala ko si Justice Davide. Si naging Chief Justice si Corona. Si Corona ay brad niya sa Utopia. Ang isa pang brad niya na kilala ko na sa Utopia din ay si Kwan. Barkada ko. Si Ravi Solis. Si Fiscal Ravi Solis. Yan, mga kabrad niya yan. Pati kabrad niya rin ito si Kwan. Si yung isang justice ngayon, pero hindi pa siya justice nung panahon na yun. Hindi ko nabanggitin kung sino yun. I will be offending some sense pag gano'n mangyari. So anyway, ang nangyari kung bakit siya nasuspende ay merong dumating sa kanya, kinuha siya na abogado ni Erap sa kaso na dapat hindi i-considera si Erap na resign. Kasi nga, nagkaroon ng EDSA to at napilitan si Erap na tumawid sa Pasig at lumayo at pinasumpa na maging presidente si Gloria Arroyo. At pagkatapos nun, hindi naman kagaya kay Marcos na tatay ni Bongbong, sila buong pamilya ay lumayas. Si Erap hindi lumayas. To the credit of this man, ay hanggang sa huli, kahit ako naniwala ko, guilty talaga si Erap din, daming mga akusasyon sa kanya sa mga corruption, pero ang naging issue dito ni Attorney Alan F. Padilla ay hindi issue ng corruption, kundi nag-resign ba siya o hindi. Tinatayuan niya na hindi nag-resign si Erap. Kasi ang katayuan niya, kapag walang resignation letter, walang resignation. Hindi mo pwede sabihin, kundi ang agaw sa kanyang tinatayuan ay usurpation of the powers of the president. Ganon pa kinatayuan niya. So anyway, ang ginawa niya, para maipapanalo niya ang kaso sa Supreme Court, sinulatan niya ang lahat ng kasapi ng Supreme Court. Kasi ang sabi niya, nag-usap kami personal yan eh. Ang tawag niya sa akin, ito si Toto Kausing, he works like a horse, but he is not a horse. Yan ang naalala ko talaga kay Atty. Padilla. Ngayon, sabi niya, kasi mga testigo niya, mga justices. So, ang ginawa niya, kasi meron sa rules of evidence, nakikinig yung mga abogado rito, meron po sa rules of evidence na nagsasabi na interrogatories. Written interrogatories. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng mga tanong at sinulatan ang lahat ng justices. Ang sulat niya sa lahat ng member ng justices ay nagtatanong siya punto por punto kung anong ginawa nila patungkol sa kaso ni Erap. Ang balik sa kanya, imbis na sagutin siya sa mga tanong niya, ay kinontempt siya. So, nung kinontempt siya at pinakasuhan siya na disbarment. Ang decision ng Supreme Court, hindi siya dinisbar. Mas matindi pa sa disbarment. Ang ginawa sa kanya, sinuspende siya indefinitely because of that. So, ibig sabihin, napaka-upright po na tao nito si Attorney Alan F. Padilla. Wala po siyang ninakaw na pera. Kahit sinong kliyente niya, hindi niya kinutungan. Pero na-suspende siya just because of that, he sent letter of interrogations to all members of the Supreme Court, asking them certain questions, but instead of answering him, ay kinasuhan siya. At nagdesisyon yung mga justices na yon na sinulatan niya na isuspende si Attorney Alan F. Padilla indefinitely. Yon po nangyari. Tapos, pagkatapos na nasuspende siya, ay siyempre, umalis na rin siya bilang teacher sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at saka sa Ateneo at saka sa University of Batangas. Tatlo yung pinagtuturuan niya na eskwelahan, UB, sa Ateneo de Manila, saka sa pamantasan ng lungsod ng Manila. So, okay. Ganon ang nangyari. In the meantime, dumating itong kaso na Hello Garcia. Kaya, siya rin ito, hindi pa lumabas yung suspension niya, ay pinaglalaban niya yun. Nahiring pa ito sa Kongreso at doon siya pinaglalaban niya. Anong pinaglalaban niya? Kasi ang kalaban niya, si Garciliano at saka si Gloria Macapagal Arroyo ay nag-invoke ng tinatawag na right in the
law that is called anti-wiretapping law. Ibig sabihin sa anti-wiretapping law, kung hindi ka nagpaalam sa tao na nagsasalita sa telepono at na-record mo, pwede ka makulong sa sa Republic Act 4200. Yan yun ang wiretapping law. So ngayon naglalaban, ang kanyang argumento, hindi tatalab ang criminal law na wiretapping law because this is national security, national interest. Kailangan interes ng bayan na ipatupad kung ano ang katotohanan sa mga botante. Ano katotohanan sa mga boto. At itong hilugar si tape na to na maririnig mo, ipaparinig ko dito, na maririnig mo, nag-usap si Gloria Arroyo. Wala naman akong duda na si Gloria Arroyo yung babae kasi walang video. Kundi, ano lang, audio lang. Tapos, ang kausap ay si Garciliano. Natawag niya Garci. Hello, Garci. Oh, yan lagi. Hello, ma'am. Ganoon naman si Garci kay GMA. So, yan po ang palitan ng salita. Ipaparinig ko sa inyo ngayon. At doon, pinag-usapan kung paano dadayain ang eleksyon. Sa panahon na yung nag-eleksyon si Fernando Poe at saka ang kalaban si Fernando Poe. Ang gusto mangyari ni Gloria Arroyo ay lalamang siya ng 1 milyon over and above Fernando Poe. At tandaan niyo naman, tanungin niyo lahat ng mga nagtatapos ngayon ng Ramadan na mga Muslim, Maranao man o Maguindanao, kasi sa Tausug wala naman, hindi naman ito nangyari. Kasi ang lugar, ang territory of operation para manalo si Gloria over and above Fernando Poe Jr. ay yung Lanao at saka Maguindanao. So, gusto manalo ni Gloria Arroyo, doon gagalawin ang boto sa Lanao at Maguindanao. So, ito, ang nangyari, marinig nyo ngayon dito. So, natapos lamang po ito, namatay si Garciliano noong March 29 sa Bukidnon, kung saan siya nakatira. At sa edad na 87. So, ganun talaga parang no, yung masamang yung matagal ang buhay, AMD, masamang damo. So anyway, iparinig ko sa inyo ang alaala ni Garciliano. Ito, ipaparinig natin ang tape na yon na siguro may introduction. This is unahan natin muna kay Attorney Alan Padilla na salita. O itong i-play ko na, ha. Mga kababayan kong kapwa ko Pilipino, ito po si Attorney Alan Padilla, dating profesor ng batas sa Ateneo Law School, pamantasan ng lungsod ng Maynila at sa University of Batangas, na sinuspinde nila Chief Justice Davide at ng mga maestrado sa kataas-taasang hukuman. Kung maalala niyo po, sinuspinde ako nila Chief Justice Davide dahil hindi nila masagot ang ating katanungan tungkol sa kanilang desisyon sa kasong Estrada versus Arroyo, na kung saan ay sinabi natin na bawal sa batas at sa saligang batas ang ginawa nilang pagpapasumpa kay Vice Presidente Gloria Arroyo noong kasagsagan ng EDSA 2 dahil wala silang batayang maliwanag sa ilalim ng saligang batas. Sa ilalim ng saligang batas, si Pangulong Estrada ay matatanggal lamang kung siya ay napatunayang nagkasala doon sa kasong impeachment na isinimpa laban sa kanya. Maalala po natin na hindi natuloy yung impeachment. Kaya nga po tinanong natin, bakit natanggal si Pangulong Estrada? Sinabi naman ng Korte Suprema, walang revolusyon ng EDSA 2.
Noon pong linggo, Mayo 15, taong 2005, ay may natanggap akong recording ng mga boses na pinaniniwalaan ko na ang mga nagmamay-ari ay mga matataas na mga opisyal sa ating pamahalaan. Kabilang na po dito si Mrs. Gloria Arroyo, si Mr. Mike Arroyo, si COMELEC Chairman, COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano, at saka si dating Senador Robert Barbers. At itong mga nakasaad po dito sa recording na susunod. Kita nyo, sino bang involved doon? Si Gloria Arroyo, si dating Senador Robert Barbers. Kita nyo, pakinggan nyo lang. Pati si Abalos involved doon. Pati ang... Ayun, makinig na lang muna tayo. Kasi ito si Garci, ito namatay na lang, ay hindi man lang nakasuhan ito. Nagtataka naman ako. Ay nagpapakita kung papaano itong si COMELEC Commissioner Hill Garciliano ay nagpagamit sa kanyang mga kausap upang mandaya sa nakaraang halalang pampanguluhan noong Mayo 10, 2004. Maaari pong masabi na hindi ko natitiyak kung ang mga tinig na itala sa susunod ninyo maririnig pagkatapos nito ay yun nga mga taong nabanggit. Ako po ay naniniwala na ang mga tinig na iyon ay doon sa mga pinangalanan natin ngayon. At naniniwala po ako na dapat malaman ng sambayanang Pilipino ang katotohanang sinasaad ng mga naitalang mga tinig. Pakinggan po natin at kayo po ang humatol kung ito nga ay mga tunay na mga pag-uusap na naganap sa pagitan ng mga nabanggit na mga pangalan. Alam ko po na maaaring may masamang mangyari sa akin pagkatapos nito. Ngunit sa interes ng katotohanan, katarungan para sa ating bayan na lugmok na sa maduming politika, ito pong katotohanan ang pinakamabisang gamot. Makinig po tayo. Brad, tinawagan ko si Sammy dahil sa kanya involved yung kwan, yung pangutaran. Sabi ko anong kwan mo, ikaw ang tatawag kay kwan kay Commissioner Garciliano o tatawag daw siya. Sabi nung kabila, nagpaplano-plano Ayan, yung busis si babae, si Gloria Arroyo. Naniwala ko si Gloria. na sila mga themselves. Meron daw sila mga affidavit from teachers and So, yan ay napuno. The three grounds why Pakita ko sa inyo yung pinakakompleto. Ito. Pinakakompletong affidavit. Asan ba yung kompleto na konversasyon? Saan ba yung complete conversation? Ito. Okay, ipipili ko ang complete conversation ni Gloria Arroyo at saka ni Garciliano. Si Garciliano nung buhay pa siya. So, mukhang hindi yan. Okay. Dali lang. Ito yan. Hantay lang. Wait lang. Ito na yan. Yan. Tapos palakihin natin. Ito na po.
yung kwan, yun, yun pangutaran. Ulitin Sa kanya natin. involved yung kwan. Totohanan ang pinakamabisang gamot. Makinig po tayo. Brad, tinawagan ko si Sammy dahil sa kanya involved yung kwan, yun, yun pangutaran. Kaya, tinatawagan niya sa amin, involved doon sa pangutaran. Ang pangutaran ay doon sa Lanao yun, Lanao del Sur, na tinawagan. Boses po yan ni Virgilio Garciliano. Sabi ko anong kwan mo, ikaw ang tatawag kay kwan kay Commissioner Garciliano. O tatawag daw siya. Sabi nung kabila, Ayan, si Gloria Arroyo ng boses ha. nagplano-plano sila mga themselves. Meron daw sila mga affidavit from teachers. Kaya ito. Conversation between Gary and female on 11/04/26 May 2004. Eleksyon ito ng kalaban niya ay si Fernando Po Jr. Hello? Si Jason, nagbabasa, kung matandaya raw siya, papabuksan daw niya yung at saka tawi-tawi, baka raw ako nakari doon. So, baka... Number 2 Number 2. Conversation between Gary and a female on 11/25/26 May 2004. Hello, ma'am. Hello? Hello, ma'am. Hindi tayo pwede mag-delay yung senatorial canvassing until after the voting on the rules tonight. Ang rules? Sige po. Kasi Senate, para walang, I guess siyempre between two allies ito, di siyempre magagalit yung dalawa. Ito isa mag-added for sure. Ito. Conversation between an ident male and female on 27/7/29 Hotel, May 2004. Hello, ma'am. Hello. Meron tayo schedule ito sa 3 hours para sa Sulo? Sa Kalbuan, ma'am? Sulo? Oo, ma'am, meron. Nagkakalas ka, hindi? Oo, ma'am. Okay. Oo, meron. Kompleto, okay. Hindi mo namin i-count. Okay. Sige mo na. Sige po. Conversation between male and female on 28/22/13 May 2004. Hello? Good evening, ma'am. The FPJ Camp will file a case against the Board of Canvassers of doon sa Marawi, military. Ano, ma'am? The FPJ Camp will file a case against the Board of Canvassers and the military in Marawi. Hindi naman siguro nila maano ating Board of Canvassers, pero ang military, kasi si Budani, sa kanila si Budani, I do not know why they will file. Sa kanila si Budani, ma'am. That's why I have to work with General Esperon and General Camco. Senator Romano sa General Esperon siya General Camco ha. At that time, pinalitan namin si Budani for a while. Kaya, pero bakit nila papailan yung mga military na sa kanila lahat? Ayaw na nga mag-giveaway sa aming mga tao. Meron sila pinakita. More than one. Conversation between male and female on 29/09/43 Hotel, 2004. Hello, ma'am. Good morning. Okay, ma'am. Mas mataas po siya, pero mag-compensate po sa Lanao yan. So, will I still lead by more than 1M? More or less, it's not advantage, ma'am. Parang ganon din ang lalabas. Ito na bilis ang 1M? Pipilitin mo natin
sabi niya. Pero as of the other day, it's 982. Kaya nga eh. And then, if we can get more in Lanao, Hindi mo matapos? hindi pa ako. Mayroon pang narating na 7 municipality. Okay. Sige pa. Okay. Conversation between male and female on 290947 Hotel, May 2004. Hello, ma'am. Hello, 40 plus daw ang talo ko doon sa kwan. Sa Cotabato. Ma'am, More than 40. more or less, pero hindi ko siguro susubra ng 40, ma'am. Malapit na kami niya sa Mililol. Ganon. Ah. So, mali ang figures ni Teng. Siguro, kasi si Eteng, kinausap niya yung staff ni Atty. Mililol. Sino kayong Teng to? Si Teng mga dadato ba ito? Si Atty. Bidol. O sila nagdadaya ng boto. Kami ni Atty. Mililol, nag-usap ko ngayon. Parang get the exact figure, ma'am, in a little while. Para makano ninyo. Pero Ito naman. Conversation between Gary and one unidentified female believed to be PGMA on 29/1400 hours, May 2004. Hello, ma'am. Good afternoon. Tawag ka mo, ma'am? yes, oo. Sabi nung kabila, nagpaplano-plano sila mga themselves. Meron daw sila mga affidavit from teachers and board of canvassers na they witnessed and were made to cheat. Wala naman kung saan mo nila. Kaya yung ano kanina, yung sinabi niya sa pangutaran, it's like this. It's true na yung nag-appear doon, nabaliktad si PG. Pero sa canvassing sa province, ang result, yung din yung original ang nalagay. Because the words and pages will not change. Kasi sila ginagabahan ba, hindi masyadong marunong pa dyan. Medyo sila ang ano noon. Nag-explain mo sa akin yung election officer ng pangutaran. Pero sa canvas, sinabi naman ng provincial board of canvassers, ang ginawa ko, yun din yung original na votes niya, yun din yung nabilang. Kaya wala ko. Conversation between Gary and an identified female believed to be PGMA on 31/23/17 Hotel, Ang ibig sabihin ito, hotel hours. May 2004. Ano, ma'am? Hello, at saka yung kabila, they're trying to get the number a copy of the municipal COCs. Number copy shop? Ay, wala naman. Okay naman lang number sa atin. They are now sympathetic to us. Pero we just have to make sure that number is something. Pero they're trying to get that. We will get in advance. Kasi copy mo natin kung ano ang kwan nila. Okay. Sige mo. Camarines Norte. Conversation between PGMA Mindanao ang dayan sa Camarines Norte din ito. and Gary on or about 01/21/43 Hotel, June 2004. Hello, ma'am. Hello? Good evening, ma'am. When they opened the ballot box of Camarines Norte, it was empty. Open the ballot box in Camarines Norte. Hello, Camarines Norte. Sabi ni Garcia, ayan! Okay, I will say this supervisor. I'll call up the supervisor tonight or tomorrow, ma'am. Si Carino? Lisa Carino. Lisa Ayun Carino. daw yung She's not going to do that because this guy is so straight, right? It was empty. Yeah, I will call her up, ma'am. Okay. Sige po. Okay. tawi-tawi naman. Conversation between Gary and an unidentified female believed to be
TGMA on 02-22-29 Hotel, June 2004. Hello, ma'am. Hello. Doon sa Lanao del Sur, tsaka sa Basilan, hindi lang na-match yung SOB kasi OC. Ano yan? Dito nagbatsag SOB tsaka si OC, Statement of Votes, saka Certificate of Canvas, hindi nagmamatch sa Basilan. Sinasabi nila wala na naman, Hindi nagmamatch. Hindi nagmamatch. Ay, may posibilidad na hindi magmamatch kung hindi nila sinunod yung individual SOB ng mga munisipyo. Pero ayaw ko lang kung sa atin pabor o hindi. Kasi doon naman sa Basilan, sa Lanao Sur, itong ginawa nila na yung pagpataas sa inyo, hindi naman mo, Ang ginawa nila pagpataas sa inyo. O talagang may magic nyo, ha? maayos naman ang paggawa eh. Sa nagmamatch. Sa Basilan ay yun eh. Sa habol na naman ng mga military doon, hindi masyadong marunong kasi silang gumawa eh. Katulad doon sa sulok ay pambaton. Pero hindi naman kinausap kanina yung chairman ng board sa Sulo. Ang akin patataguhin ko lang muna yung EO ng pagundaran na para hindi siya makatistigo. Ma-explain na ko yung Camarines Norte. Tomorrow we will present official communication doon sa Senate. Doon sinasabing wala akong laman yung balot back. Na-receive ko nila lahat eh. Okay. Tumawag ko kayo kanina, ma'am? Yeah, about that Lanao del Sur at Basilan. Nagtawag nga kami ng ni Abdullah doon sa kanina about this. Iyan ko na huwag yung kayo masyadong mabahala. Anyway, we will take care of this. Kakausapin ko rin siya Atty. Makalintal. Ano papel ni Atty. Roby Makalintal sa Pandaraya? Tapos doon si alam mo yan, meron na silang teacher nasa witness protection program ng kabila. Alam mo yan. Sino? Yung kabila. May teacher daw silang hawak. Wala naman yun. Baka nakot lang yun sila kasi yung alam mo yan tawi-tawi. Alam mo yan tawi-tawi. Wala naman nung tayo doon. Wala tayong ginawa doon. Sa lang mo yan. Talo nga tayo doon. Talo nga si Nur doon eh. Sige. Anong ko last yung mga okay. Sige po. Conversation between Gary and certain boy on or about 051341 Hotel at June 04. Wala boy. Hello, sir. Si Raswak ang nandyan sa Manila. Nasa Manila? Delikado. Hindi ba natin makontak? Walang in-off ang cellphone. Pinahanap ko sa ISAF. Kapikan? Delikado yan. Oo nga, sabi ko sa ISAF dito ni Colonel Hondog sa Zamboanga. Para may bargaining chip tayo dyan. Damputin na natin yung pamilya niya. Siya makapagsalita. Oo nga eh. Kasi delikado yan eh. Pero nagawa kan talaga yan. Ng trabaho ba yan? Ng trabaho yan, sir. Pero yung trabaho na, limpyo ang trabaho nila. Ang problema ang kapatangan. Baka ang iyang sabihin siguro niya na binaliktad ni Patangan doon sa itaas. Sa provincial level. Hello, sir. boy. Yes, sir. Maghanap ka lang ng yung well-meaning na mag-anak niya. Huwag mo muna ipagigil na yung pamilya. Shortcuts mo na. Na pwedeng makapersuade sa kanya o makatawag. Si General Lumibaw. Conversation between boy and a certain boy on or about 0517 1 Hotel at June 04.
Lani. Concern sila primero at Languyan. Pero okay naman kaso. Languyan. Languyan o Tuburan? Languyan. Primero, Languyan. Hapon. Languyan? Oo. Si Adnan? Oo. Si Julieta? Wala man sa iyo ko na. Kahapon pa. Mo ba? Oo. Natultihan ko na si Mike Carla. So, tawag na siya ako. Tawag siya tayo mo, yun na lang. Wala siya kabalong tarin sa lugar. Siya siguro, Mindanao ko. General Lumibaw ba? Lumibaw. Ano siya sa PNP? PNP, General na siya. Mo ba? Sige. Okay. Conversation between PGMA and Gary on 06-1900 hours, June 04. Hello? Hello, ma'am. Good morning. Sabi niya, dapat isigurado natin kung safe yung mga doctor sa Maguindanao. Yung hindi naman yung masyadong problema sa Maguindanao. Pero ano nga yung pinagsin nyo kagabi na may mga fake receipts na mastermind? Pero ano ba naman, hindi ko maintindihan what we are trying to drive twin 150 establish ng fishing. Okay. Siguro makamas cut in the dark lang yun, but I'm just letting you know everything I find out para always make the appropriate remedies. Okay. General Lumibaw nasa Sambuanga na. I had all the people around us talk to him so that they will be able to prevent going forward. Okay. Sige. Okay. Thank you. Conversation between Gary and believed to be Code 1 on 07-16-10 June 04. Hello. Yes, ma'am. Did you get my text about the people? Ma'am. Okay, that's what I'm being careful about. Kung ask me Ali yun, that's why we are asking people to look for her so that we can control her. So she's probably already being held by them. Ma'am? She's already being held by them already. She is. I'm asking, that's why if it's possible, we'll have her family put her up from Zamboanga. Okay. Okay po, ma'am. Okay, ma'am. Conversation between Gary and believed to be Code 1 on 07-19-17 June 04. Hello? Yes, ma'am. Ano naharapan ninyo? Ma'am? Ano naharapan ninyo sa tipo-tipo? Ang tipo-tipo, hindi pa. Ang lang itong mga ano nila ngayon, kaya yan siguro yung sama ng loob ni FPJ. Namatay si FPJ dito eh. Kasi alam niya eh. Conversation between Gary and Mike on 08-14-33 Hotel, June 04. Hello, Mike. Boss. Tulungan mo sana yung lawyer sa atin, si Bobby. Bobby, Barbers. Paano pa? Bobby Barbers. Barbers. Tignan mo, nag-file lang parang annulment or something. Tignan mo kung matutulungan mo. Sige, talaga naman natin yung inaano si Bobby. Alam lang ako ko yan eh. Siya naman atin eh. Siya talaga atin. Tulungan mo sana. Okay. Conversation between Gary and PGMA on 08-1751 Hotel, June 04.
Hello, guys. Ma'am. Oh, ano gawin natin doon sa Lamprey press company? Yung Lamprey na brochure. Inaano ko, meron na akong kopya ng isinax ni Dalilig ni Nonong, yung kay Dalilig. Pero Kritika. that is not true because I have already here my staff whom I assigned Lanosur. Kasi tapos si Riz Malipao, the supervisor, is coming and we will also try to let him say something after this. Pagsasalitahin ko sila without me letting people know that I am the one who will Okay. Ganun lang yung kontak. Okay. Po, ma'am. Okay po. Conversation between Gary and PGMA on 10/13/40 hours, June 04. Hello, guys. Ma'am, Nausap na kayo ni Adalos. ma'am. Okay, mamamasyal muna daw ako sa Mindanao. Kaya nga kung ano man ang mga problema kasi tawagan lang ho ninyo. May problema sa South UP. Pero lokal. Kasi iba-iba raw ang pinag-claim yung kawalat doon. Sino ba atin doon? Ay, naku, ang importante na hindi madama yung sa taas. Hindi ho. Ako ang may hawak nun. Kasi ang issue doon, sabi ng corruption, dahil nila sa nila yung recount, pero sabi naman yung issue doon, dapat doon na lang sa munisipyo. Doon na lang ho. Okay na yun. Ako ang may hawak niyan. So hindi na-access ko yun sa taas, ha? Hindi ho, kasi sabi nga nila, kung hindi exclusive, baka susunod po, bumagapang na naman daw doon, ha? Hindi ho. Nasa akin na yan. Okay, sige guys. Okay. Thank you. Sige po. Yan po ang kabuuan ng Ever wondered how political kabuuan ng tinatawag na Hello Garci tape, no? At i-out na muna natin to. Tapos, alam mo ang resulta ng final election na binoto na dinaya pagkabilang? Parindani, itong total ng boto. Pagkatapos na nadaya na, ang boto ni Gloria Arroyo ay 12,905,808 votes. Ang boto ni Fernando Poe Jr. ay 11,782,232 votes. So 1 million ang difference, 1,123,576. Yun po ay very clear naman at lahat naman po kami, pati ako, naniniwala na talagang dinaya talaga, minaniobra. Yan pong maniobra ng hindi pa yan, hindi smartmatic yan. Kundi mga dagdag bawas yan na doon sa PIL ang tagal matapos ng eleksyon. So mga election returns niyari mga botohan. So statement of votes mula sa election returns, isasalin ngayon lahat ng election returns sa kada presinto, ibibigay doon sa munisipyo at kung matotal na, ay gagawin ngayon ilalagay sa papel na tinatawag na statement of votes. Pag matapos statement of votes, ibibigay naman yun sa mga kada sa probinsya at ang buong tali ay tatawagin naman ngayon na certificate of canvass. Provincial statement of certificate canvass. Yun naman po ang ipapadala pag magtali sa probinsya, ipapadala sa Kongreso para bibilangin kung ilang boto ng sa eleksyon na pagka-presidente. So, ladies and gentlemen, pinipresenta ko ito ay para lamang maipukaw ang damdamin ng tao at alam ko marami sa mga bata ngayon na butante ay hindi alam ito. Mas matindi ito, grabe itong pinakamatinding dayaan sa eleksyon na dokumentado pa. Hindi nga lang natapos at nasampahan po ng kaso rito si Gloria Arroyo sa kaso na eleksyon sa Butas sa panahon ni Noynoy Aquino. At ang kasong sinampa ay eleksyon sa Butas. Alam mo ang ibig sabihin, pare ko, eleksyon sa Butas? The act of manipulating minimum of 5,000 votes, pare. Minimum of 5,000 votes na manipulahin mo eleksyon sa Butas. Milyon ang sinabutahe. So anyway, kasama dyan sa kinasuhan, si Tatang
Dating judge siya, naging mayor ng mahabang panahon sa Mandaluyong na si Benjamin Abalos Senior. Yan po ang ano. Pareho po silang pinalaya ni Judge Jesus Mupas. At nakausap ko dito yung isa sa mga prosecutor ng COMELEC. Hindi ko babanggitin pangalan niya kasi wala naman akong paalam sa kanya. At sinabi niya sa akin, pre, wala na raw sila testigo laban kay Gloria at saka kay Abalos. So, ano ang dahilan ko bakit walang testigo? Ang katotohanan po rito, ang alam ko, tinakot at binayaran nila mga testigo. Yung hindi kayang bayaran ay tinakot. At ang iba po ay may pinatay. So, yan po nangyari. Kaya hindi talaga mananaig ang katarungan dito sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, yan po ang ating kapalaran sa ating batas, sa ating bayan, sapagkat hindi sapat ang pagkukontra ng mamamayan. Gaya din sa Smartmatic election, 192.168.0.2 lamang ang ginamit para doon na manggagaling ang panalo ni Bongbong Marcos at saka ni Sara Duterte. Doon din ang galing ang panalo ni Robin Padilla. Pero hindi napakalakas ng pagpalabas ng ebidensya ng grupo ng T.I. Trayo. Si Augusto Lagman na dating komisyoner ng COMELEC ang lumalaban dyan. Kasama niya si Sir Franklin Isaac at kasama niya yung IT expert na si retired General Eliseo Rio. Wala rin nangyari. Tinulungan ko pa sila. Pati ako nagkipaglaban para sa kanila. Pati ako nadamay sa away, sa galit ni George Erwin Mojica Garcia. Kasi tinulungan ko sila, galit din siya sa akin. Kaya nagsampa ako ng kandidatura para pagka-senador, kinanggal ang pangalan ko. Yan po, ganun po kabingador yung mga tao niyan, si Garcia. Si Virgilio Garciliano, ang tawag sa kanya, Hello Garcia. Si chairman naman ngayon na si George Erwin Mojica Garcia, ang tawag sa kanya, Hello Garcia. So, what makes the difference? It seems that the history repeats itself. Bakit umuulit ang kasaysayan? Sapagkat walang ginagawa ang mga taong mabubuti. Sapagkat hindi natin nasusunod yung prinsipyo na nilatag noong araw pa ng isang magiting na politiko, na malinis na politiko na walang iba kundi si Edmund Burke. Ang sinasabi niya, for evil to triumph, it takes good men to do nothing. We did something, but that something proved to be not enough. Parang isang kanta yan eh. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Parang ganun yan. So, dapat sana magiging mas matindi pang away natin. Seryosohin natin ang kasalukuyang eleksyon. Ganun ang gagawin natin. So, ibig sabihin, napapansin nyo, kung sino pa yung may mga kasalanan, ay sila pa ang napoprotektahan. Inabsuelto sila sa isang demerit to evidence na sinampa ni Attorney Ferdinand Topacio. Siya naging abogado ni GMA nung matapos na yung magpresenta yung COMELEC lawyers ng ebidensya laban kay Gloria Arroyo tsaka kay Benjamin Abalos Sr. Ulitin ko, maraming testigo ang hindi na lumitaw. Ano kaya ang dahilan? Maaring binigyan ng pera at maaring tinakot at ang iba naman na hindi na makita, so pwedeng pinatay. Kaya isang problema dito sa ating bansa, hindi gagaya ng Amerika. Sana mabilis ang paglilitis. Pero paano magiging mabilis? Ilang linggo, ilang taon ang dumaan bago matapos yung paglilitis. At pasensya na, namatay na po ngayon si Judge Jesus Mupas. Hindi po ako maniniwala na tama ang desisyon ni Judge Jesus Mupas. Kasi nakikita ko kung ako magtatanong, sapat na rin po paggagamitan mo ng tinatawag na judicial notice of the experience of mankind. The evidence was sufficient to produce what we call as prima facie evidence to say that Gloria Macapagal Arroyo and Benjamin Abalos Sr. were guilty of election sabotage. Problema lang.
Hindi ko lang alam kung paano. Kaibigan din ito ni Attorney Pilayo Sigan eh. So anyway, yan lang po ang aking maibabahagi. Malapit na matapos ang ito na lang ang gagawin natin at magdasal. Magbablog pa ako isa pang vlog na follow up dito sa Hello Garcia na istorya para masasariwa o di kaya malalaman ng mga kabataan ng mga butante ngayon. Silang pinakamaraming butante sa ngayon. So, maraming salamat. Magandang gabi po. Jagger Yarte. Huwag daw pakialaman ng kaso ni Digo. Lahat po pakialaman ko kahit tawag ko ang sarili ko, tirador eh. Enrique Valero Jr., watching with you. Nathaniel Eduardo Tabaw, dapat naman talaga ay si Press Lenny ang press ngayon. O yun, sa Smartmatic, pareho tayong paniniwala. Si Lenny dapat nanalo doon. So bring PRRD home. Diyos may, kontrolado ni BBM, Lisa Tamba ang kumilik. Naku, patay tayo. Jobs Tios, Koy Grim, for sure may dayaan sa Mayo, kaya be alert tayo. Francisco Reyes, tagal na yan, katutong sa istorya, wala ka nang mahabol yan. Francisco Reyes, hindi po importante yung wala na kumahabol. Importante maisariwa ang kwento para malaman ng mga bata at mga mamamayan. Kagaya mo, nais din natin ipasariwa sa isip mo, Francisco Reyes. Heriberto Filemon Injapi, hawak ng politiko ang COMELEC. Ronilon Tirando Banyas. Tapos Hermes Pulyoso. Sino pa? Sino si Bobby Cortez. Good evening po, Dr. Toto, legal expert. Okay, so ganun po yung anong masasabi natin muna. Okay, next ko na vlog ay ipipresent ko yung mga developments mga iba pa patungkol dito. Okay, magandang gabi po. Hello, Garci. Hello, Gloria. Yan lang muna tayo.